When I learned that my ocean is really straight up and I don't know how it when in my weakness, He is strong. He me on when I come to the end of what I am, and I place my trust in Thee. That's when His strength begins in my weakness. Amen. In my weakness, He is our strength. Amen. Kung sakali kayo ay medyo na gugulimihanan, you're on the point of giving up. If you are on that point of quitting, tandaan nyo mga kapatid, God, Jesus Christ, is our strength. Romans chapter 12, verse 1. Tayo natin tumayo. Romans 12:1, isang verse muna, and then later some other verses. And I'd like to challenge everyone to turn thanksgiving into thanksgiving. Basahin po natin Romans 12:1. I want everybody reading the word God very loud. We want to fill the house with God's word. Amen? Okay, Romans 12 verse 1 begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na sa inyong katampatang pagsamba. Pagpala ng Panginoon kanyang salita, magsipo na tayo. Ang biyaya ng ating Ama sa langit ay sumainyo sa pangalan ni Kristo ang ating Diyos at tagapagligtas. How to turn thanksgiving into thanksgiving.
Ibig sabihin, hindi lang tayo maging mapagpasalamat for a minute, for an hour, for a day, kundi tayo ang pagiging mapagpasalamat natin, pagiging grateful natin, ang pagiging mapagkumbaba, kinikilalang Diyos na may pala na lahat, is a lifestyle attitude. Amen? Pag natutunan po natin maging thankful in everything, actually you're doing God's will. There's a verse in the Bible, I think it's in 1 Thessalonians chapter 5. Give thanks in everything, for this is the will of God. So if you are always grateful, may nagbigay sa iyo, salamat ha. And then because of that gratefulness, you do good things. You do good deeds. You are having a life of thankfulness. Dito sa Romans 12:1, ito sinabi, mga kapatid, pinamamalit ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharapan inyong katawan na isang haing buhay. That you present your bodies a living sacrifice. Haing, handog. God used Paul to tell us the best way for us to express our thankfulness sa Diyos. Ang pinakamainam na paraan para maipahayag natin sa Panginoon ang ating pagpapasalamat sa Kanya is to use your body as a sacrifice. O, teka muna, paano kaya yun? Ano, kukunin ko church? Saksak mo sarili mo? No way, hindi ho. God doesn't want you to kill yourself for Him. God doesn't want you to die for Him. Amen? Ito na isang Diyos. God wants you and I to live for Him. Gusto ng Diyos mabuhay tayo para sa Kanya. Simply says, bakit? Baka paglilingkod ko patay ka. Ha? Amen? How can you serve Him if you're dead? Ako ay naglilingkod naman sa Diyos kahit wala ako sa church. Nagpunta ako sa basketball kasi wala, trip lang. Basta ako nasa Panginoon puso ko. Mga palit kung puso ko nasa Panginoon, dapat wala sa basketball. Wala ako sa church. Amen? Talagang wala kang magagawa. Napilit ka ng boss mo, trabaho ka, pumasok ka, may sakit ka. Those are the things na hindi kontrolado na natin. Pero trip lang. Punta ka na sa court, punta ka na sa mall. Ako naman yung puso ko, nasa Panginoon naman. Magbibigtas man ako rito. Mga palit, Sunday, nasa pagliliwaliw ka. Dapat nasa church ka. Amen? So, God wants your body, yung ating katawan. You know, may mga tao tayo, bumabiyahin na ng oras, nakapunta sa church. They walk several hours para magpunta sa church. So, that's how we all must present our sacrifice sa Diyos. So, yung sinimulan ng 1700s na mga pilgrims, na eventually naging national holiday sa Amerika, big day sa Amerika itong Thanksgiving, compare sa Pasko nila, sa atin September pa lang, hanggang December, Pasko na eh. Sa kanila, big deal yung Thanksgiving. Doon sila naghahanda. Pasko sa kanila, wala masyado. But during that time, yung 1700s, na pagpapasalam ng pilgrims, they were able to settle sa Amerika, mga Kristiyano nagpasalamat sa Diyos, dahil ginabaya sila. Later, it became a national holiday. Dineclare Abraham Lincoln na maging Thanksgiving during November. Pero alam nyo, kahit sa ating panahon ngayon, if we just celebrate Thanksgiving, pati sila, it will last for only a day or a week. Dahil wala na. I remember yung nilusob ng mga Hamas ang Israel, October, I think last year. They were celebrating Thanksgiving sa Israel. Kinikilala nila kuno ang kabuti ng Diyos, but they were reverently inuman, kaluwagan ko ng tsura, mga damit nila sobrang revealing. During the time, sinaselebrate nila ang pasasalamat di umano sa Diyos na si Jehovah, na siyang ating Diyos din naman, na naging Kristo, of course. Pinasok sila ng Hamas, and then hanggang ngayon, nagigera sila. Ano ibig sabihin? You might be having your Thanksgiving, pero kung saglit lang ito, only for a day, wala na. If you have a celebration of Christmas, bigay na galot, samantawa tayo lahat natin, and then after that, December 26, lulug-lugo ka na, nakasimangat ka na uli, nakaaka mukha mo uli, wala ka ng joy. You have never experienced 365-day Christmas. You will never experience 365 day of thankfulness. But kung tayo ay natututo
to turn our thanksgiving into thanksgiving, hindi mo magagawang may araw ka na nakasimount ka, wala ka sa mood, wala ka interest sa mga tao, you just fed up with them, dahil ang puso mo, lagi nagpapasalamat sa Diyos. Ayaw na unduan niyo sinasabi natin. Ang celebration of Thanksgiving should not only last for a day, an hour, or a week, it should be part of our life. Tuloy-tuloy, walang tigil. Lagi kong pasalamat sa Diyos, Lord, salamat po. Hindi ako nakakain ngayon kasi reduce mo siguro ko ng konti. Yung mga ganun bagay. Baka salamat po dahil hindi ko na ko yung gusto kong gadget ngayon kasi baka talagang alam mo hindi ako matututuron. So you should be thankful sa maraming bagay. Hindi naman sa may tinanggap ka, pati doon sa mga hindi mo tinanggap. Amen? Magpasalamat ka sa mga bagay na binigay ng Diyos sa iyo, answered prayer, pati doon sa mga bagay na hindi niya sinikat para sa iyo. You know why? Sometimes God said yes or no, or wait. Baka gusto ng Diyos ibigay sa iyo the best. Ang gusto mo lang good. Ang gusto na ibigay tayo sa tao sa iyo better. But God is telling you to wait because I'm going to give you not the good, not the better, but I'm going to give you the best. Amen? So dapat matutunan natin yan. Turning thanksgiving into thanksgiving. And then let's go back sa ating pinag-usapan. Let us not have a talk that is cheap. Hindi yung, salamat ha. Thank you, brother. That talk is cheap. Pero kung talagang tunay kang mula sa puso magpasalamat, madadama yun ng tao. Madadama lalo ng Diyos yan. And we cannot fool Him. And we can turn thanksgiving into thanksgiving by doing some spiritual sacrifice na alam ng Diyos kung totoong ginagawa natin. And let's do it. Pag-aralan natin yan. One, ang pagbibigay ng totoong pasasalamat sa Diyos, when you try to live a thankful life, you are living a full of gratefulness. You're turning thanksgiving into thanksgiving. One, there should be sacrifice of a person. Sakripisyo na inyong sarili. Okay, basahin natin ulit. Ipinamamalik ko sa inyo mga kapatid, alang-alang sa kabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay. Buhay, kaaya-aya, banal. Then, ano ba sabi niya na inyong katampatang pagsamba? Make sure ka ba yun? Verse 2, tinan natin. Okay, basta. Begin. At huwag. Louder. You know what? You want to really know the will of God? Talaga ba gusto niyo malaman ang kalooban ng Diyos? Kausapin niyo. Okay. Talaga ba gusto niyo malaman kung ano gusto ng Diyos mangyari sa inyong buhay? By the way, wala siyang hangad na masama sa atin. Amen? Walang masamang hangad ang Diyos. God wants you to have a good success. God wants you to have good life. God wants you to have the best life. Pero ang tanong, paano ko malalaman yun? Ito sikreto. Gamitin mo katawan mo sa Diyos, maglingkod ka sa Kanya, gamitin mo sa pag-aaral ng kaluluwa, mabuhay ka ng magandang patutuo sa paligid, at yung isip mo magbago. Ano isip mo dapat? Ang isip mo dapat nakatuon lagi sa Diyos, hindi nakatuon sa sanglibutan. Magbago ka ng pag-iisip upang maputanan niyo kung anong kalooban, mabuti, kaya kalooban ng Diyos. Just use your body to serve Him and try to change your mind. Your mind should be the mind of Christ. Philippians 2:5-11. Sabi ng Bible, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ano ng humility? Si Kristo po iba isip. Walang yabang, walang hang-ups, wala ka makita kay Kristo na naman, kundi puro kababaang kalooban. Pero hindi siya nauuto. Si Kristo ay hindi tulad na iba na parang lunong-luno. No. Mababa kalooban niya. Pero smart, the most pinakamatalino lahat. Wala kang masasabi. Yung angas ng mga super-duper na 200 ng IQ, panisyon sa Diyos. Diyos lang nagbigay nun. Pinakamatalino tao man kayo tulad ni Solomon. Steve Solomon, praise God na nagbigay sa kanya ng talino. So the sacrifice of our person, ipinamalik wika ni Paul, sabi niya, na kayo ay maghain ng inyong katawan na isang haing buhay. Church, dahil ba ang Diyos na mamalimos ng inyong katawan? No. God is no beggar. God owns you. God owns me.
May talata sa Bible. Acts 20, let's try to see 28. Pakinggan niyo, God brought with the price. Okay, pakibasa natin. Begin. Ingatan niyo inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng Obispo upang pakanan niyo ang Iglesia ng Panginoon na pinili niya sa sariling dugo. Tayong church ng Panginoon, tayo Iglesia niya. Ano pinambili niya? Dugo niya. Binili niya tayo ng kanyang dugo. Mga kapatid, binili siya buhay niya. Sabi ng pagkakalap niya yung verse, you are bought with a price. I think 1 Corinthians yun. So, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Okay, so pakisabi niyo kagad sa akin. So, God is no beggar begging you to serve Him. Kundi, you should serve Him. Thank you. You should serve Him because you love Him. Church, listen. Maglilingkod ka sa Diyos, hindi dahil sa nakikiusap ang Diyos sa iyo, namamali mo siya sa iyo. Sinasabi ni Brother Paul, ni Brother Pablo, ibigay niyo sarili sa Diyos dahil yan ang part ng inyong pagsamba. Okay, ito niyo basa. Begin. Sapagkat binili kayo sa halaga. Luwaltin nga inyo ang Diyos na inyong katawan. So, hindi po pwedeng sabi ko, Lord, naluluwalhati kita, andi dito kung gagawa ko ng lahat ng kalokohan, Panginoon, maluwalhati ka. No. Katawan natin gagamitin sa mabuti, gagamitin sa pagsamba, then God will be glorified. For verse 21, tinignan po sabi. Okay? Wala na verse. Meron ko lagay sa English eh. Tagnan sa English nga kayo ganyan. Tinan ko lang. Okay, for you are bought with a price, therefore glorify God in your body, in your spirit, which are God's. Okay, yung ating katawan at ang espiritu ay pag-aari ng Diyos. Okay, tingnan mo yan. So yung sinabi sa Romans 12, sa mga ng kahabagan ng Diyos, ibig sabihin, I should give my body sa Panginoon dahil mas makatugliling ko sa Kanya ng kaayaya sa Kanya. Mga kapatid, remember, don't you ever forget, sa bawat patak na dugo, tumigis sa krus ng Kalbaryo, it seems, it only say, I love you, I love you, I love you, I love you. Bawat patak na dugo, mula ito sa katawan ng Panginoon, speaks of His love. Kaya sabi niya sa awit, written in red, yung salitang I love you na binigyan ng Diyos sa atin. It was written by the blood of Jesus Christ. Dugo ni Kristo ang pinasulat niya to let you know that He loves you. Enough that He gave His life. Ibinigay ang buhay niya sa atin. Mga kapatid, huwag natin sayangin sa diablo ang ating buhay. Doon sa Kalbaryo, nakapako ang Panginoon. Winasak ang kanyang buong katawan. Dinurong ang kanyang pagmumukha. Tinis yun. Just to let you know, I'm doing this dahil mahal kita. Ayaw kita mapahamak. Dahil pag hindi ko ito ginawa, walang choice, walang chance ang tao mapunta sa langit. Kung hindi ko ito gagawin, walang ibang paraan na pupunta ang tao sa langit. Pupunta ka sa impyerno kung daw mamamatay para sa inyo. The Father demanded a pure sacrifice. Na nagkasala tayo sa Ama, nilayasan natin ng Diyos, tayo pagkamulat sa impyerno, but God so loved the world. Minahal niya sa libutan. Siya nagpatawang tao para ang tao patungo sa impyerno. Dali niya lahat sa langit, pabalik sa langit. Yung sasampalataya sa Kanya. Sa batang babae, ang pasaway. Orphan siya, 8 years old. Kinaiinisan siya ng maraming bata. Behavior problem, meron siya. Liza, balik, Layas. Papagalitan palagi. Finally, she realized, kaya pala ako nito kasi I need somebody to love me. Nagtatakbo siya sa isang kagubatan. At sa isang puno doon, nag-iwan siya na isang salita. Sino mo makakasumpong ang sulat na ito? I want you to know na mahal ko kayo. Hindi ko lang malaman kung bakit ito ang trato niyo sa akin. As if God is telling you, sa krus ng Kalbaryo, nakapagod Panginoon and He is telling us, ginagawa ko ito para sa inyo because I love you.
Ba't kayo ayaw magbalik loob sa akin? Ginawa ng Diyos sa sukdulang handog na kayong sarili. Doon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 years ago, He was saying, I love you, and what's written in red. You give your body to me. Ipaglingkod niyo sa akin. Dahil kayo ay akin, pag-aari ko kayo. If you're not serving God, church, if you're not serving God, you're serving the devil. There's no middle ground. Kung wala tayo sa Panginoon, we are on the side of the enemy. So, how is it? Kumusta ating paglilingkod? And God is telling you, through Paul, you present your body. So, ayaw mo ibigay ang iyong katawan sa Panginoon after the Lord gave His life, at the very last drop ng kanyang dugo, ibinigay niya. Ang dapat natin gawin is to serve Him. Yung sinabi nitong present your bodies means sa mga kasundaluhan, one, voluntarily, hindi pinipilit. Two ways to join, sabi nung nabasa ko. To be drafted or voluntarily. Sa army ng Panginoon, you join through your free will. Walang pumilit sa inyo. Walang namimilit sa atin. At pag ang tao naging Kristiyano sa pilitan, hindi tunay na Kristiyano. Ako naging Kristiyano, kusang loob ako naging nanampalataya sa Diyos. Same as you, ayo. Walang pinilit dito maging Kristiyano. You know why? Kasi hindi na patakaran ng Diyos. Wala nang tutuman ng baril. Pinibasa, siniburutan. Tagabin mo si Kristo. Walang ganon. Manapa, kabaliktaran. Tinutukan ng kutsilyo, tinutukan ng baril, tinutukan papakainin sa mga leon, papatayin, itanggi mo lang si Kristo. Yun nangyayari yun. Pero yung tunay na Kristiyano, kusang loob siya lumapit sa Diyos, na siya manampalataya sa Kristo. Sa Panginoon, no one will force you. No one will force you to serve Him. No one will force you to be saved. Ipinamamanik kami sa inyo kung kayo hindi pa Kristiyano, hindi pa kayo anak ng Diyos. You should repent. Magsisi na kasalanan as ang Francis Cruz pinatagapagligtas. Kusan yung gawin and then you will be saved. And then, maglipit ka sa Panginoon, kusang loob. Hindi ako makikiusap sa inyong tanggapin sa Kristo. No way. Dahil hindi ang patakalan ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, you join Him ng kusang loob. Sabi ng isang bata, Boy Scout siya. Napakaganda siya ng Scout Master, na-late siya. Di ba, ang mga scouting, ay may panata na tumulong, di ba, matanungin. So, na-late siya sa meeting nila, sabi ng Scout Master, oh, Scout, ba't ka na late? Sabi ng bata, sir, kasi, di ba, tumutulong tayo dapat, tumutulong tayo sa mga tao? Oo naman. Tinulong ko pong tumuwid ng karsada yung matanda, si Lola. Ano nangyari, ba't ang tagal-tagal? May ayaw tumuwid ang tagal eh. Sabi na, Lola, tawid na kayo, Lola, tawid na. Inabot na ako ng gabi tuloy, kapapakiusap. Mga kapatid, maglilingkod kasi, kapakiusapan ko kayo. I will be very thankful. Pero hindi ko kayo pwede pakiusapan. It's between you and God. If you want to serve Him, go ahead. Amen? Yun ang pinakamabuti niyang gagawin. Magsaya ang puso ng mga Kristiyano. Pero makikiusap ko sa'yo, sige na Pedro, sige na, maglingkod ka na sa Diyos. Sige na, bibigyan ka ng pera, maglingkod ka. Mga kapatid, sarili yung ginagawa yan. Kay Kristo hindi. If you will serve God, serve Him voluntarily. Pusang loob. If you do not know how, we will give you suggestion. Oh, may gawain dito, you join us. May gawain dito, you join us. Then later on, maunawa niya na. Pero papakiusapan ko kayo, pipilitin ko kayo, walang biyaya Diyos doon para tayo mapapalo ng Diyos. Wala akong kamay, paa, mata, tenga, part of my body, na hindi pag-ari ng Diyos. All parts of my body belongs to Him. That's why hindi mahirap para sa katulad natin yung magpasalamat lagi ng buhay. Kaya pagka kayo ay tunay na lahat ng ito ay sa Diyos, meron ka natitirkwentuhang mga kanasuan, kamabuyan, kanakuhan, kayabangan, medyo dumidistansya na kayo. Bakit? You don't have ears sa ganung bagay. Amen? Yan ako nyo. Kaya pag kami mga kaibigan kayo, sino man sa bahay, inaaya kayo sa kalokohan, medyo lumalayo na kayong konti. You know why? Because you don't have feet. Wala kayong paa. Nasusunod sa kanilang lahat. Your feet belongs to Him. Amen?
Your hands belong to Him. Your eyes, your lips, your nose, everything about you belongs to Him. The sacrifice of a person. Kasi sabi natin ngayong umaga, turning thanksgiving into thanksgiving. Typically, sa Romans 12:1, it has a language of an Old Testament temple. Ikunukumpara yung ating katawan na tulad sa isang hayop na inihahain. Di ba sabi, you present your bodies na isang haing buhay. It's an offer, living sacrifice. Ini-offer, hindi pwede sila maghandog sa altar ng Panginoon noon ng patay. Kundi kukunin yung hayop, malinis na malinis, at doon papatayin sa altar. Mga kapatid, hanggat meron pang pagkakataon, whether you live a life full of alak, bisyo, drugs, hanggat buhay ka, ibigay mo na ang buhay mo sa Panginoon. You will never be useful kung patay ka na. Walang malinis sa atin. Kailangan lang linisin mo tayo ni Kristo. Linisin mo tayo ng kanyang dugo para makapaglingkod. At doon sa altar, itatali, mga kapatid, listen to this. Itatali yung hayop doon. You know why? Pag nakalagay po sa altar, ang hayop na pinatay at inhandog, ang tendency, dados-dos. Yung pinaglalagyan, dados-dos doon. At siyempre may mga dugo, dulas. So doon sa altar, ito tatandaan natin mga kapatid, sa altar ng Diyos, that's why this part of the altar. And let me tell this, mga bata, you are free to come sa altar. Everyone. Pero when you go to the altar, every call, panawagan, walang nagsingisan, walang natatawanan, walang nagsisiguhan. This altar is sacred. Amen? Oh yeah, kaya kulang tayo ng luhuran, masakit sa tuhod. We will buy more. Pero let's allow everyone na talagang puso ay sa Panginoon. Let's allow everyone to kneel down. Ilapit ang sarili sa Panginoon. That's part of our sacrifice. Yung priest, yung sacerdote, meron siyang dalawang hook doon. Dalawang hook na ibig sabihin, mga kapatid, ay one, para hindi malaglag, isa para maging hindi madulas. Sa ating buhay, dalawa rin ang dapat hook. Devotion and discipline. Ito yung sinasabi ko kanina. So when devotion is when you do it because you want to. Maglilingkod ka sa Diyos. Part of devotion, then gusto mo, nice mo, mukha sa kalooban. But don't forget, ang devotion should be coupled with discipline. Discipline is when you do it because it is right. Bilang tao, ako bilang pastor, duwagin sa punto na napapagod, nainis, nakakalimot minsan ng ugali, bumabalik ugali ko dahil sa attitude ng ibang tao. Minsan gusto mong magbitbit, gusto mong tablahin because human being, okay? Huwag sana mangyari na sa harapan ko may mambabasto sa inyo o sa harap ko may mambabasto sa pamilya ko. It's just normal. Manghirap sa mukha sa aso. Huwag paprobok ng Diablo ang Kristiyano na bumalik sila tayo ng suka. You know why? Para kung nakakita ng zombie. Buhay, patay, nabuhay na muli. Ako'y patay ng matagal kay Kristo. Sinisi with yours. Basahin ang Bible. Galatians 2:20. Nakatatakot ng isang patay na dati ay mabuhay. Galatians 2:20. Basta mga kapatid. Begin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon, nasa aking bibig, binigyan ng sarili sa akin. Ano sinasabi ng talata? Kristiyano ka? You're dead. Kristiyano ka? You are already dead. Patay ka na. Hindi ka na dapat buhay sa sanglibutan. Buhay ka sa Diyos. But, nasa katawan pa rin tayo. Huwag sanang hayaan ng Diyos na ang diabli maprovok tayo. But sometimes, the devil is provoking us para magkasala. Iwas lang talaga. Iwas lang. Pero wag sana mga tiyempong ako'y nasa down ng spirit, gagawa ka ng kalokohan, God forbid. Makakita sila ng demonyo na katawan tao. Tulungan tayo ng Diyos. Huwag tayo magkasala. But again, my devotion is, I will serve Him, then mahal ko siya, pusang loob,
But second part of me is discipline. Gagawin ko ito kahit hindi maluwag sa kalooban ko. Gagawin ko ito kahit mabigat sa kalooban ko. Gagawin ko ito kahit I don't feel doing it. Gagawin ito. You know why? Because that is right. Natin nyo? Gagawin ko ito dahil yun ang tama. Yun ang tama. Kahit anong gawin, kahit anong tukso, kahit anong gawa ng diablo, gagawin yung bagay na yun sa kabila ng lahat. Because that is right. Hindi mo gagawin dahil pipilitan ka o naman o tintukso ka. Gagawin mo yun dahil yun ang tama mong gawin. Devotion and discipline. Kailangan natin yung mga kapatid. The best reason to be in church is because you love God, that's your discipline. Pero mga kapatid, there are times, Sabado, maghapon pagod ka sa trabaho, maghapon pagod ka sa kung saan lugar, and you feel so tired. Talagang medyo hina-hina katawan mo. But, hindi naman devotion ka, you have discipline. I will go to church because that's part of my discipline. Masasakit na katawan ng mga athlete, mga runners, lahat masasakit na katawan, but they kept on training. Bakit? Discipline. Ayok na umaniwalag sa atin mga kapatid. Amen? Dahil Christian tayo. Sacrifice of a person. Secondly, sacrifice of purity. 51:17 of Psalms. Tapos na po ako. 51:17. I'll show you a video. Sacrifice of purity. 51:17. Okay, basa. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob. Isang bagbag at may pagsisising puso. O Diyos, hindi mo wawalang kabuluhan. Here, David was broken. He was struck down. David here committed adultery. Nangalo niya. Sinira niya ang pangalan ng Diyos. Nagkasala siya. Ano sabi sa verse 1? Kaya po sabi, bawa ka sa akin, basa mga kapatid. Dali sa David dito. All is done sa harapan ng Diyos. Gumawa siya ng masama sa harapan ng Diyos. Gumawa siya ng karumal-dumal sa harapan ng Diyos na walang ginawa kundi siya mahalin. Walang ginawa kundi siya magandahang kalooban. He has broken. Sabi niya, Panginoon, sinira ko po yung pangalan. And the best thing you can do sa kanyang kalagayan, give God your broken heart. Panginoon, nagkasala po ako sa iyo. Forgive me. Panginoon, nakagawa ko hindi maganda sa iyong harapan. Patawarin mo ako. Panginoon, nabuhay ko sa sarili kong lakas. Kinontrol ko sa sarili kong katawan. Now, I'm totally down. Gusto ko na magpamatay, pero Lord, please, give me one more chance. Bukuin mo ko. Maniwala kayo sa akin. Yung sacrifice of purity will be restored. Magiging maayos na muli kayo kung magiging tunay ang inyong paglilingkod sa Diyos, ang inyong katapatan. Sacrifice of praise. Ito na huli. 13 verse 15 of Hebrews. Sacrifice of praise. 13:15. Alam niyo po ba? Pagka ang Kristiyano natulong magpuri sa Diyos, you are giving Him sacrifice. Inihandog niyo ang inyong sarili. Pakibasa. Begin. Sa pamamagitan nga niya, magandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa magandang bagay, bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Church, listen, ang buhay na ang katuwi inihain sa Diyos, kasama ang pagpupuri. Ang pagpupuri is part of your sacrifice sa Diyos. Sabi ng isa, kaya mo na kami ganito kasi matalino ako eh. Kaya kami ganito kasi matalino ako eh. Kaya kami ganito na kasi magaling ako. Eh di ikaw na, namatay ka. Nakakalimutan niya sa Diyos lahat yan. Isa pa, 69 verse 30 of Psalm. 69:30 of Psalms. Ano basa mga kapatid? Begin. Aking okay? So, meron bang isang verse niya na tinatin sa English kayo niya. May isang verse na gusto kong makita niya. Sa 31, tinatin, 31.
Yeah, sige, pakibasa natin sa Tagalog. Basa, begin. At okay, sabi sa verse 30, pupunin ng awit ang pangalan ng Panginoon, dadaklain siya. Pag kayo natuto magpasalamat sa Diyos, ginagamit niyo ang kanyang katawan. At yun, mas nalulugod ang Diyos yan, kaysa maghain ka ng baka, ng toro, na may sungay, may paa. When the Bible says baka, toro, sa ating panahon, ang ayon sa nakapag-aral, it has something to do with ang tumbas yan, kahit may kotse ka, may mamahaling kang bahay, meron at yung bagay na marami, hindi interesado sa Diyos yan. Kahit wala kang pera, ang gusto ng Diyos, puso mo na ipapasalamat sa Diyos. Panginoon, salamat po. Sa isang kilong bigas na pinagsasaluhan namin ngayon maghapon. Salamat po, Panginoon, sa isang pirasong tuyo na meron kami ngayon. Panginoon, salamat po sa solar na meron ako. Habang lahat na tayo may kuryente. Pag brownout ako, may kuryente, sila wala. Ibig sabihin, you will always be grateful. Hatod palagi ng pasasalamat. Hindi na pupunta ka sa church, magpapasalamat ka. Sa ka man naroon, magpapasalamat ka. You will give him song. No? Alam niyo, nakaka-discourage sa song leader. Pantay kanta, papakanta siya, pakanta ng pakanta. And some of us are just parang tuod. It's discouraging. If you know the song, church, sing it. Amen? Sing. Hindi lamang song, supplication. Purihin niyo Diyos. Keep on praising Him. Huwag niyo kakalimutan magpasalamat sa Panginoon. And the next time you pray, huwag lang kayong magbibigay sa Diyos ng listahan ng mga gusto niyong gawin niya sa inyo. Kailangan magkaroon din tayo ng ugali. Ugaliin din natin na, Panginoon, pasalamat po ako sa iyo sa ginawa mong ganito maghapon, kahapon, kanina. Magpapasalamat ako sa iyo. Meron isang lalaki, yung nakwento ko na sa inyo. Hirap na siya sa buhay. Gutom na gutom siya, wala siyang bahay. Lord, wala po ang pagkain niyan eh. So, baka po pwede, bigyan niyo ako. Nagugutom na po ako. Eh, mga kapatid, mga tambay, paligid, mga tambay. Pare, naging naman siya. Ayun mo siya, no? Ayun si Pedro. Pray-pray sa pagkain niya. Kaya mo siya mamatay sa gutom. Sabi niya, hindi, nagpipray siya sa Diyos niya. Lukoy natin. Napit-tapit sa konti. Lord, please, bigyan niyo ko ng pagkain. O, kita mo na. Liga. Usapin mo mga lasinggero. Mami, nagdali sa dahan-dahan. Dapat na nanalangin siya. Nagdali ng supot doon. Sa tabi ni Pedro. May tinapay, may juice, kape. Good for a week. Tapos takbo sila. Nagtaguan doon, tawanan sila. Ito, tinatin, manuloko natin yan. Pag dinat ni Pedro, ha? Sige niya, pagkain! Lord, salamat mo, Lord! Tuntua siya! Talagang pasalamat siya, umiyak siya, Lord, salamat mo. Pero papasalamat siya. Sabi ng mga siga, mga gising, oo! Hindi Diyos mo bigyan, kami nabigay niya! Kami nabigay niya sa'yo! Anong Diyos mo? Kami! Ha? Kaya bigay? Lord, sorry, Lord, salamat mo, kahit mga anak ng diablo, ginamit mo. Amen? Kahit mga anak ng diablo, ginamit mo, para pagpalain ako. Totoo naman, di ba? Sabi nga sa inyo mga kapatid, isang babae, mahirap, I mean, sobrang hirap. Nung ulubot na kanyang mga kamay, sa init, nakabilang sa araw, matanda siya. Ang ngipin niya, dadalawa. Dadalawa na lang ngipin niya, Brad. Siya sa baba, siya sa taas. Ayun, nakakain pa siya ng mais. Bakit? Pantay eh, tapat. Masalamat sa Diyos. Lord, salamat po, tapat ang ngipin ko, pantay. Tingnan mo na yung hipman na. Di ba? Masalamat tayo sa Diyos. Huwag niyo kakalimutan, magpasalamat sa Diyos. So, let me show you a video. Isa na lang, Kuya Evangelio, isa na lang. Isang pastor ang pumunta sa isang restaurant, medyo okay restaurant, maganda, pero so, of course, Kristiyano ka, ano gagawin pag nasa restaurant ka, kakain ka. Pero bago ko kumain, ano gagawin mo? Siyempre naman, magpipray ka. And then, by the way, pagkatapos kumain at fast food, likpitin nyo naman. Likpitin nyo, mag-iwanan doon sa Jollibee, McDo. Likpitin yung pinakainan nyo, lagay sa basura. Kura sa inyo, likpitin nyo. Ginagawa ng mga matigtong tao yun.
Okay, nag-pray siya. May lumapit na tao na nakatingin pala sa kanya. Na-curious. Lumapit siya, sabi niya, can I join you on the table? Oo po, sige po, maupo kayo. Isa lang naman ako ito eh. Kaya siya. Sabi ng tao, napansin ko kanina, sir, andito ko sa restaurant na mamahalin, may treat po sa akin. Kakain ka na, natutulog ka pa. Di ba? Nakita ko natutulog ka, pero alam niya, nag-pray. Nang-aasar yung tao eh. Kakain ka na, natutulog ka pa? Hindi ko nahihiyanan. No, I just pray. Ang ganun ba? Papasalamat ka? Ako hindi. Everything I have. Sa lakas ko, galing sa akin to. Kinabi ko, yan, akin yun. Hindi galing ka sa Diyos. Naniwala sa Diyos eh. So, hindi ka nagpe-pray bago kumain? No. Sabi ng pastor, may kilala din po akong ganyan eh. Yung aso ko sa bahay namin. Pati yung baboy ng kapitbahay ko. Pati yung hayop ng alaga niya. All of them do not pray before they eat. Ngayon yung pastor, salam alsa po ako. Sa totoo lang, magpe-pray ka, mahiya ka. Nakakita ka ng baboy bago kumain mag-pray. Sa Facebook, Facebook, 95% puro kalokohan dyan eh. Puro fake news yan eh. Pero nakakita ko kayo ng hayop na bago kumain nag-pray. Baboy, bago kumain nag-pray, wala. They've never been thankful. Wala ho. Pero Kristiyano, magpapasalamat in everything. Tumayo muna tayo. Lumapit muna tayo sa Diyos before I show you the video. Now let's pray.